Umaga, muli tayong mag-aral ng salita bago tayo magbigay sa ating Panginoon Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 12, Talatang 16 hanggang 21. Ang kwentong ito, ang ilustrasyon na ito na minsan pa ay ginamit ng ating Panginoon Diyos sa isang mayaman. Sabi sa chapter 12, ng verse 16, basahin ko lang panandalitan. Sabi sa verse 16 ay ganitong mga talata. Nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagan. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aan. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring kakamaling para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. At sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin, iingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa galang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Salamat sa pagtabasa ng salita ng Diyos. Binasa natin ang isang taong mayaman na sa kanyang kayamanan ay sobra-sobra na ang kayamanan. Pero ang kayamanan ito ang nagdala sa kanya sa pagiging haling at nakaligtaan niya na ang kanyang buhay ay hirap lamang sa Diyos. Nasambit niya sa mga talatang ito na sinabi niya mismo sa kanyang sarili, wala ka ng problema, ang dami mong pera, ang dami mong pagkain, kaya ang gawin mo ay magpakasaya ka na lang. Sabi doon sa verse 19, magpahinga ka, kumain, uminom, at matuwa. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ikaw na hani, pwedeng hihingin sa iyo. Ikaw na hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Sa mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino. Kaya, nais ko lamang ibahagi sa inyo na ang pagiging mayaman o ang pagkakaroon natin ng mga pananalapi, pag-aari, meron kang trabaho, meron kang negosyo, meron kang mga sinasabing kayamanan. Ang dapat mong bigyan ng pansin sa mga bagay na ito ay regalo ng Diyos. Gift of God. Sapagkat kailangan maalala ng bawat isa na ang kanyang mga tinatangkilik ay bahagi ng regalo ng Diyos na hindi niya ipagkakait sapagkat hindi ito ang dapat maging dahilan na ikaw ay magpalabis at mawala ka sa sinasabing paglilingkod sa Diyos. Ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang mga bagay na pinagkukunan mo, hindi ito ang dahilan upang malayo ka sa Diyos. Bagkus ito ang maging dahilan para lalo mong i-acknowledge na ito ay regalo ng Diyos. Sabi nga sa Deuteronomy, chapter 8, verse 18, patungkol sa mga bagay na ito, nais ko lamang pasadahan ang mga talata nito para lalo tayong pagpalain ng Diyos sa ating mga ginagawa. Kasi nais ng Diyos na tayo ay lalong gamitin sa kanyang ubasan at lalo tayong pagpalain. Sabi sa chapter 8 ng Deuteronomy, verse 18, ay ang ganitong pahayag, kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipa na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Kaya ang mga kayamanan ay nagpapahayag lamang na mga bagay na iyong tinatangkilik
ay pagpapaalala sa iyo sa bawat isa sa atin na ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon na magkaroon ka ng magandang posisyon, magkaroon ka ng magandang anak buhay, magkaroon ka ng magandang negosyo. Dahil nais ng Diyos na papagtibayin niya ang kanyang tipan mula pa noong unang panahon. Pero din sinabi sa Chronica, chapter 29, verse 12. Basahin natin ito. At bigyan natin ng pansin para hindi tayo madaya sa ating mga ginagawa, sa ating kapanahunan. Sabi sa verse 12 ng chapter 29 ng First Chronicles ay ang ganitong pahayag. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya sinasabi dito that wealth and honor comes from God. Kaya nais ng Diyos na ipalala sa atin, may natatanggap ka ng mga honors, may mga natatanggap ka mga pagtatagumpay, may mga natatanggap ka mga pagpapala. You must understand na ito ay nagmumula lahat sa ating Panginoong Diyos. At pamuli, sabi doon sa manangaral, ay nais ng Diyos na lagi nating isipin, ang sabi doon sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 19. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain iyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya everything that we have is a gift from God. Kaya ito ang maging dahilan upang lalo tayong maging malapit sa Diyos at lalo nating maalala na ang mga bagay na nasa sa atin, mga nagtapos ng pag-aaral, biyaya ng Diyos. Yung may mga negosyo, biyaya yan ng Diyos. Yung may mga hanap buhay, biyaya ng Diyos. Yung may mga tinatangkilik, malaking biyaya yan ng Diyos. Ito nagpapaalala sa atin na we can acquire all these things because God is a powerful God na kaya niyang bigyan ng kasaganaan ang kanyang mga anak. Always remember that everything na ating tinatangkilik, merong parte ang Diyos at ang nais ng Diyos kung kakaligtaan at huwag kang maging haling sa mga bagay na ito sapagkat ang buhay natin ay hiram sa Diyos. Tayo po natin tumayo at tayo po ay magbigay. Salamat, Panginoon, ngayong umaga sa isang dakilang pribileyo at pagkakataon na maibalik sa iyo ang banal na bahagi ng aming mga tinanggap sa buong isang linggo na kami iyong pinagmana. Ang bawat kamay na bukas sa umagang ito, patuloy o Diyos, na lalo mong pagpalain at sa pamagitan ng pagbibigay ay masira ang bawat kahirapan at ang bawat kawalan. Patuloy o Diyos ng kasaganaan ay lumako sa bawat negosyo, sa bawat ari-arian at sa bawat hanap buhay. At ang bukas na langit ay yung iparanas sa bawat isa at sa iglesia nito. Salamat sapagkat merong kalayaan na kami ay mapagbigay sa iyong pangalan. Sa iyo po ang mataas na parangal, papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus we pray. Amen. How good it is.
sa ating mga alagad na patuloy na gumagawa sa karya ng Diyos na sa mga musisya. Amen. Ako'y naniniwala tayo mula ni Masaya ngayong umaga. Okay, tingnan mo muna ang katabi mo. Hallelujah, sabihin mo, kay sarap maglingkod sa Diyos. Ay, sarap maglingkod sa Diyos. Ay, sarap maglingkod sa Diyos. Amen. Kay saya na nakikita kita. Kay saya, Praise God. masaya pag nakikita kita. Amen. Ang Diyos ay mabuti mga kapatid at tunay na ang Diyos ay napakasarap paglingkuran ngayong umaga. Kaya ngayong umaga, tayo po ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago yan, huwag natin kakaligtan sa ating pananalangin, sa pagluhod natin at paglapit natin sa Diyos, yung gawain natin sa Pasakaw ngayong 29 sa Magaraw ngayong 31, mga preaching point, panalangin natin na maraming mga tao ang maligtas at makaunawa ng salita ng Diyos at maging maganda ang pananampagan.